Magandang tanghali po sa lahat at maraming salamat po sa inyong pakikibahagi po sa ating huling pitong wika ng ating Panginoon na kung saan po inaalala natin ang kanyang huling sinabi po sa ating lahat bago po siya nilagutan ng hininga. At dito po ay marami tayong matututuhan, malalaman at magsisilbing kalakasan po sa bawat isa po sa atin. Dangat nga lang po, ito po yung panahon na marami po sa atin ay nagpapahinga, marami po sa atin na natutulog. Ito po yung panahon na tinatawag po natin na siesta. Ito po yung panahon na sinasabihin natin na tayo inaantok o tayo ay nanlalata, tayo po namamahinga. Ngunit bigyan ho natin ng pagkakataon itong panahon pong ito na kung saan ay makinig po tayo at marami po tayong matututuhan, marami po tayong makukuha at marami tayong mararanasan sa pagkakataong ito. Hayaan niyo pong ibahagi ko po sa inyo ang sinasabi po ng banal na kasulatan pagdating po dito sa isang importanteng bagay na kung saan marami po ay sabihin nating inaantok. Makikita po natin sa Matthew 26 verse 40 to 41, ganito po ang sinasabi sa wikang Banyaga. Kung dala niyo po ang inyong Bible, tulungan niyo po akong buksan ang inyong banal na kasulatan kung kayo may nasa salas, kayo may nasa kusina, o sa inyong kwarto. Buksan niyo po ang inyong banal na kasulatan na makikita po sa Matthew 26 verse 40 to 41. Ganito po ang sinasabi. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Could you men keep watch with me for 1 hour? He asked Peter. Watch and pray so that you will not fall into temptations. The spirit is willing but the flesh is weak. Kung titignan po natin ang background po nito, niyaya po ng ating Panginoon ang kanyang mga disipulo upang manalangin po sa hardin ng Getsemani. Niyaya niya po ito, ang kanyang mga disipulo, upang makita, maranasan isang napaka-importanting bagay na makukuha po ng ating mga disipulo. Dangat nga lang, bagamat ito'y importante, ang ginawa po ng mga disipulo, sila po'y natulog. Sayang, hindi nila nakita yung importanteng bagay na ginawa ng ating Panginoon na dapat pong gayahin, na dapat pong makuha upang magsilbing kalakasan po sa bawat isa po sa kanila. Kaya nung sinabi ng ating Panginoon, ay kahit man lang isang oras, gumising kayo upang meron tayong matutuhan at meron tayong makuha na importanteng bagay na sinasabi ng ating Panginoon at magsilbing modelo po. Ano pong sinasabi niya rito para wag tayong antukin? Ang sinasabi niya po rito para huwag tayong antukin is tayo manalangin. Ano yung pwede nating ipanalangin? Pwede nating ipanalangin, Panginoon, ano ba nang matututuhan ko rito? Salamat po. At gigisingin niyo po ako, ilalay niyo po ako sa anumang tentasyon, at ang anumang matututuhan ko rito at mararanasan ay magagamit ko po sa aking pamumuhay bilang Kristiyano. Ito po yung sinasabi natin, Panginoon, sa kanyang mga disipulo at sinasabi rin niya po sa atin na wag ho tayong matulog, wag ho tayong makinig ho tayo sa sasabihin po ng tagapagsalita sa atin ho nitong ating 7 last word. At pangalawa po, isa pong makikita po natin dito, bagamat ito'y ginagawa po natin taon-taon, namamangha po tayo, nakakamangha po na iba-iba po yung mensahe na pinararating po sa atin ng ating Panginoon. Ano po yung sinasabi ko po? Ano po ang kailangan gawin po natin at ano yung matututuhan po natin dito sa mensahe na dadalhin po sa atin ng mga mensahero po ngayong tanghali pong ito. Unang-una po, ang sinasabi po niya rito is that Jesus never asked His followers to remember His birth. Instead, He commanded His followers to remember His death. Ito po yon. Never po ni-record sa banal na kasulatan na alalahanin mo ang kanyang kapanganakan, kundi alalahanin po yung kanyang kamatayan. Tayo mo pang mga tao, importante po yung tinatawag na birthday. Tayo po nagse-celebrate pagdating ng birthday, nagpapasalamat po sa ating Panginoon. Pero ang ating Diyos, importante po sa Kanya, hindi yung kanyang birthday, kundi yung kanyang kamatayan. Ito po yung sinabi sa Luke chapter 22 verse 19 to 20. Ang sabi po nito, and he took bread and gave thanks and broke it and gave it to them, saying, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. Likewise, he also took the cup after the supper, saying, this is the cup of the new covenant in my blood, in which is shed for you. Ito po yung sinabi niya po sa Luke. At dinagdagan po ito
ni Pablo sa Corinthians. Ang sabi po ni Pablo sa Corinthians, sa 1 Corinthians chapter 11 verse 25b, "Do this in remembrance of me as often as you drink it." Hanggang maari, parati. Hindi lang po tuwing mahal na araw, hindi lang po ngayong Holy Week, kundi parati po nating aalalahanin ang kanyang kamatayan, sapagkat napak-importante po sa ating Panginoon ang pagpapaalala sa kanyang kamatayan. Ito po yung ginagawa po natin taon-taon, yung tinatawag na 7 last words, na inaalala po natin ang kanyang huling 7 wika pagdating po bago ho siya mamatay. Ito po yung inaalala po natin. Pangalawa po, hindi lang parati natin inaalala yung kanyang kamatayan o kanyang huling habilin sa atin po, yung huling 7 wika, yung bang sinasabi niya, ang bawat salita po na ating madidinig ay merong buhay. Hindi ho patay. Tingnan mo yung katabi mo, baka patay na, baka natutulog na. Sabi mo, gumising ka. Yan po yung gawin natin habang tayo nakikinig. Kumuha na ho na kayo ng kape, kumuha na kayo ng tinapay, kumuha na ho kayo ng inyong makakain ho dyan, at sabi mo sa katabi mo kapag medyo inaantok na, gumising ka, sapagkat napaka-importante itong ating papakinggan, itong 7 last words. Ano po ibig sabihin nito? Yung ating po pinakikinggan ay buhay na buhay. Hindi po ito patay, sapagkat ito ay galing sa ating Panginoon na buhay, at hindi lang po galing sa ating Panginoon na buhay, bagkus ang kanyang sinasabi po ay buhay po. Sa John chapter 6 verse 63, ganito po ang sinasabi. Buksan niyo po ang inyong Bible, at maganda po ito na maalala po natin at gawin po natin itong memory verse. John chapter 6 verse 63, ganito po ang sinasabi. "The words that I speak to you are spirit and they are life." Buhay po to. Marami po sa atin ang nanghihina na po at nanlulupaypay at halos wala nang magawa sa buhay sapagkat sa dami po ng problema. Pero ang sinasabi po ng ating Panginoon, ng kanyang salita ay buhay. Buhay na buhay po. At magagamit po natin sa pang-araw-araw ng ating buhay upang wag ho tayong sumuko, lalong higit sa pakikinig po ng huling 7 wika ng ating Panginoon. Pangatlo po, ito po isa importante po. We need His Word to meet all the challenges of life to live. Kailangan po natin ang kanyang salita upang patuloy tayong mabuhay sa ating kinatatayuan ngayon po. Sabi po sa Matthew 4 verse 4, ito po ang sinasabi, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Lahat po ng gagaling na salita, lalo higit sa ating Panginoon, ay kailangan po natin sa ating buhay. Hindi po ito sayang. Kaya ngayon pong tanghaling ito, tayo po ihanda po natin ating puso at pag-iisip. At kung kayo po inaantok, ang sabi ng ating Panginoon, tayo po ay manalangin. At yung katabi mo naman ay inaantok, gisingin mo at sabihin mong tayo manalangin habang tayo nakikinig sa mensahe na dadalhin po sa atin ng ating mga mensahero ngayong tanghali pong ito. Maraming salamat po at sabay-sabay po tayong mag-meditate ng salita nating Panginoon sa pakikinig po ng mga mensaheng ito.